Naka-off, Fred. Ay, sorry. Naka-mute pala. Sorry. Narinig na po ako. Sorry. Yes, okay, narinig na. Okay, Parang ang dami sorry. mo nang nasabi, sayang naman. Ulitin mo na lang. Closing prayer na po. Joke lang. Ayan po. So, dapat po ay, second week po dapat po ako ng June. Pero, dahil nga ay hindi ako umaabot minsan dahil sobrang traffic nga from Calamba to Muntinlupa, ay, yun nga po, umabot naman. Pero praise God naman po dahil sa kahit maulan-ulan ay nakapag-start naman po ulit tayo sa ating ano po. So, para po i-continue po yung topic po natin about, ang theme po natin this June about overcoming is pag-aaralan din po natin ngayon sa gabi pong ito is about. And so, makikiplush po ako, Pastor. And so, actually po, bago ko lang po ito, ano po ay, pray muna po tayo ulit po. Let's pray po. Yes, Lord, maraming pong salamat, Panginoong Diyos, sa oras po na ito, Lord God, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, para muli kami na mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon Diyos. Dalayan ko, Panginoon, na ikaw mismo ang siyang mangusap sa amin, Panginoon, at bigyan niyo po kami, Lord God, ng wisdom, ng knowledge, Lord God, understanding, Panginoon. Nang sa ganun ay malaman po namin, maintindihan, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoong Diyos. Kaya Lord, maraming pong salamat sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang title po na pag-aralan po natin sa gabi pong ito is about overcoming financial crisis. So, again, unahan ko na po kayo ay hindi po tayo mag-networking today. Hindi rin po tayo mag-topic ng how to unlock new businesses or anumang mga dapat nating gawin. But hindi po tayo mag-uusap po ngayon sa gabing ito na paano magkakaroon ng step para magkaroon ng mas marami pa pong pera. Pero ang pag-aralan po natin sa gabing ito is ano po ba yung prinsipyo ng Bible when it comes to our finances nga po, di ba? Bakit din po natin kailangan pag-aralan po itong mabuti? Kasi po, marami po mga tao ngayon ay nasisira pagdating po sa pera. Diba? Alam po natin yan na maraming mga kaibigan, mga nagtrayduran dahil sa pera po na ito. Dahil sa utang, nagkaroon ng mga pagkasiraan ng pagkakaibigan. And kahit nga po sa mga churches nowadays, ay nagiging cause din po ito. Bakit nagkakaroon ng division ang churches? Bakit sa ganito? Saan napupunta yung offering namin? Saan napupunta yung mga ganyan? Pag-usapin pong pera, malaking issue po yan. Hindi lang po sa church, kundi buong Philippines or kahit nga po sa buong mundo. Usapin po yung pera po na yan. And magulat po kayo dito minsan po, di ba, na sa Christian, dumaranas din po tayo nitong crisis na tinatawag. Bakit po kaya merong financial crisis sa Christian? Sabi ng Diyos, pagpapalain niya tayo. Pero bakit merong kahirapan? Bakit meron pa rin po kayang mga nangyayari po sa atin yung mga kakulangan kahit na Kristiyano po tayo? At magiging aware po tayo minsan, nagiging cause din po natin o nagkakaroon din po tayo ng pagkakamali po kaya narasan po natin tong financial crisis po na ito. Alam niyo po ba, sa bansang Zimbabwe, yung lugar po ng Zimbabwe before, okay naman sila. Kumbaga, nakakaranas sila ng magandang maayos na ekonomiya. Kaya ang ginawa po ng bansang Zimbabwe po, nag-print po sila ng maraming pera. Kasi pag nag-print ka ng maraming pera, di ba? Natanong niyo na po ba yun sa sarili niyo before na, ano kaya kung yung bansang Pilipinas ay mag-print ng maraming pera? Siguro uunlad na kami. Natanong niyo po ba yun na, siguro pa nag-print yung Pilipinas ng mga, siguro puro na lang mga dollar bills na lang, kunwari, o kaya mga blue bills na lang i-print. Kasagana kaya yung bansang Pilipinas. Pero alam niyo po sa bansang Zimbabwe, ganun po yung ginawa nila. Dahil sobrang nag-print sila, dumami po yung pera po nila. Siyempre, mga tao, marami silang pambili. Marami silang pambili po ng mga kung ano. Ngayon po, dahil nga maraming pera yung mga tao, naubos po yung supply o yung demand po nila. Sa mga nag-aaral po dito ng economics. So, hindi po ako magaling sa economics, pero alam po nila yung mga bagay po na yun. So ngayon po, bumaba po at nagkaroon po na shortage sa supply nga po. Ngayon, dahil sa kakulangan po ng supply po na yun, sobrang mahal po ng bilihin. Alam niyo po ba yung pera sa Zimbabwe, hindi po sa hindi po sa wallet po nila nakalagay. Saan po? Ang pera po nila doon, karton-karton. Nakikita niyo po yung kariton. Ganun po kadami ang pera ng isang tao. At isang million po nila doon, ang nabibili lang po nila isang dairy milk. Yung dairy milk na chocolate, di ba? Yun lang po nabibili nila, yung mga 1 million. Kaya sa kanila po yung trillion, tinapay lang po ang nabibili. Ibig sabihin, ganun bumaba yung economy po nila. Bumagsak po yung ano po nila dahil sa pag-print po nila ng maraming pera. Kaya doon yung po masasagot na hindi po pwedeng gawin yun sa bansang Pilipinas na nag-print tayo ng maraming pera para lang ipambili tayo at masabi lang po. Kasi nga po, bababa po. Kasi nga lahat ng tao, marami silang pambili. Ngayon yung supply,
bababa rin po ng araw po na yun. So ngayon po, nangyari po sa Zimbabwe, naghirap po sila. Hanggang sa may kita niyo po sa mga kalsada yung mga pera nila, kare-kariton, at walang masyadong mabili po yun. Sobrang hirap po. Sobrang dahil po, tumaas po yung bilihin po nila. Kaya makikita niyo po doon na ganun po, naghihirap po sila. Pero tayo po sa Christian, dapat po ba tayong mag-alala when it comes to our finances? Ang sagot po, hindi po. Pero bakit po nag-aalang isang tao? Kasi meron siyang obligation sa Panginoon. Meron siyang hindi nagagawa sa Panginoon na dapat niyang gawin, pero hindi niya po nagagawa. So paki-next nga po, mga pastor. Sabi po dito, sabi po dyan, reasons why we experience financial crisis. Ito yung mga dahilan, bakit po tayo nagkakaroon ng financial crisis. Marami po dyan sa inyo nakikinig ngayon, iniisip ang pambayad sa bills, pambayad sa bahay, pangbayad sa tuition, pang-aral sa mga anak. Everyday po natin yung iniisip. Pero alam niyo po ang kalooban po sa atin ng Panginoong Diyos, ipagpalain po tayo. Wala po kayong mababasa sa Bible na ang kalooban ko sa mga anak ko ay maghirap sila. Ang kalooban po sa atin ng Diyos ay pasaganain po tayo. Pero dahil nga po ang mga tao, hindi sila masunurin sa Diyos, pinaparanas po ng Diyos ang mga bagay po na ito. At ngayong gabi pong ito, tuturuan po tayo ng Panginoong Diyos. Ano ba yung sikreto po na yun? Para magtagumpay po tayo sa lahat po ng mga ginagawa po natin. Okay? So, umpisa na po natin. Tatlo po itong reasons na ito. Number 1 po dyan is we become so stingy, or paano ba i-pronounce po yan? Sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 24, ang mga taong mapagbigay, ulitin ko na po ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Pwede po ba akong mag-type ng amen? Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Mag-amen po lahat ng mga mapagbigay po dyan. Ayan, sabi po dyan. Ngunit, kasi sabi po dyan, ngunit ang mga taong saking ay ang antok sa hirapan. I'm sorry. Ma, pa-off ako, ma. Ayan, sorry po. Ayan. Praise God po. Ayan. Sabi po dyan, ang mga taong mapagbigay daw po ay lalo pong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Doon pa lang po sa verse po na yan, may prinsipyo na po agad yung Bible. Ang prinsipyo po ng mundo ganito, i-keep mo, lalo kang yayaman. Magtago ka, mag-impo ka, mas lalo kang yayaman sa ganong paraan. Pero sa kaparaanan ng Panginoong Diyos, iba po. Ang mga taong mapagbigay daw, ano po? Lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Ibig sabihin po, ganun pinapahalagahan ng Diyos yung giving. Kaya po, di ba, kaya po ng testimony po ni Sister Tin kanina about yung sa kanyang finances nga po, di ba? Nagulat siya kung anong miracle po. Alam niyo po ba, ang tines po doon ay hindi naman talaga si Lord nakatingin doon sa amount na binigay po ni Sister Tin. At tinignan po ng Diyos doon yung puso po niya. Kung ano po yung ginawa. Kaya nga po, di ba, magulat po kayo doon kung paano po siya binless ng Panginoong Diyos. Ano pong sekreto para hindi po tayo wag po tayo maging sakim. Lagi po natin tatandaan na lahat po ng finances natin ay steward lang po tayo ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi po sa atin yan. Pinagkatiwala lang po tayo sa atin yan ng Panginoong Diyos. Ngayon, question po, ang testing po ba ay pag nagkakaroon lang po tayo ng crisis? Paano po kapag pinagpala tayo ng Panginoong Diyos? Both po ay may testing. Testing kung paano magagamitin yung finances mo. Testing kung wala ka ngayon, anong dapat mong gawin. Hindi porket mahirap ka ngayon, ikaw lang dumaranas ng testing. Kahit po yung mga pinagpapala ng Diyos, dumaranas din po silang testing. Ano po yung testing na yun? Kung totoo pa rin po yung love nila sa Panginoong Diyos. Kaya sinasabi po dyan, ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Sinabi po ng Panginoong Diyos po yan sa mga buhay po natin. Kaya wag daw po tayo maging sakim sa lahat po ng yun. And kunwari, alam niyo po ba yung mga totoong yung mga givers sa church? Di nila kailangan ng mga challenge pa. Sino po dito ay magbibigay ako ngayon ng 1,000 pag yung nag-lead sa offertory ay magaling siya mag-speak. Siguro i-increase ko yung giving ko. Yung mga giving daw, yung mga giver daw po, mindset po nila, ay wala pang nagcha-challenge. Na-challenge na ako magbigay. Okay? Yun po yung prinsipyo po natin as a Christian. Kasi pag tayo daw pong mga mapagbigay sa Panginoong Diyos, hindi natin kailangan ng mga of affirmation na tinatawag na, ay hindi kasi magaling yung nag-challenge sa giving, kaya hindi rin ako magbibigay ng ganitong halaga. Kundi alam natin sa Panginoong, alam natin na si Lord, hindi niya kailangan lahat ng finances natin. Ang kailangan po ng Diyos sa atin, obedience. Pag hindi po natin sinusunod ng Panginoong Diyos, nagkakaroon po tayo ng kahirapan po sa mga po natin. Nagkakaroon po nangyari kay Ananias and Sapphira po, di ba? Nagbenta sila ng lupa. Ngayon sabi, pwede naman talaga sila magbigay ng portion, ng kahit anong portion na. Pero nagsinungaling sila sa presensya ng Diyos. Kaya na po nangyari, namatay po sila.
Alam niyo po, marami natin nagpipray na, Lord, i-bless niyo po kami. Pero ilan po sa atin ang sumusunod po sa utos ng Diyos? Alam mo, sabi nga ni Pastor before sa kanyang preaching, pinagpala na yung mga Kristiyano, yung mga blessing ay nandun na sa mga bulsa nila. Ngayon, ang kailangan po natin gawin, ano po, yung obedience po natin o yung pagsunod po natin sa Panginoong Diyos. Kung Christian po tayo, big sabihin part po sa atin yung pagbigay. Hindi po uso sa Christian yung madamot. Lagi niyo pong isipin yan. Ako before po nung di pa ako Christian, ang prinsipyo ko, gusto ko mag-impok ng mas marami pang pera. Pero nung naging Christian na nga po ako, sabi ko, ay hindi pala maganda yun, yung bagay po na yun. Hindi masama po ang mag-ipon minsan, pero kung ito po ay hindi na nakakalugod sa Panginoong Diyos, yun po ay hindi mabuti. Kaya sa atin po, number 1 po, huwag po tayo maging kuripot po sa lahat. Okay? So alam po natin yan. So number 2 po, sabi po dyan, and we do not give our tithes. Okay? Sabi po sa Malakay 3, chapter 3, verse 10, pero ngayon, inahamon ko kayo. Subukan ninyo ako. Ibig sabihin si Lord, challenger pala siya. Ibig sabihin, nagibigay siya ng challenge ko sa atin po. Di ba? Sabi po dyan, ang Panginoong makapangyarihan, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain ang aking templo. Kung ginawa ninyo ito, padadalan ko kayo ng ulan. Ibig sabihin po ng ulan dyan is yung shower of blessing. Tinatawag. So, pakitype nga po, shower of blessing. Tinatawag. So, niya. At ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala sa inyo. Yung po tinatawag dyan, no? Sobra-sobrang pagpapala. Hindi sinabi ng Diyos dyan na sobrang blessing. Sobra-sobra. Diba? Alam niyo po si Lord, siya yung pinakamayaman na tao o na Diyos sa buong mundo. Kaya ano man hilingin natin sa Panginoong Diyos ay kaya niya pong i-provide ang lahat po ng yun. Alam niyo ba, gusto niyo po bang maranasan yung shower of blessing? Sino po dito nakapag-shower na? Kung wala po tayong shower, yung nag-swimming po tayo, di ba? Nagkaroon naman po tayo. Wala po tayong shower. Wala po kaming shower, Kuya Alfred. Ayun. So, nung swimming, nakapag-shower naman po tayo, di ba? Ano po experience? Diba? Parang ang sarap sa feeling na tinatawag po, di ba? Pero sa atin po, sa Christian, yun po ang kalooban sa atin ng Diyos, shower of blessing. Di ba? Hindi po doon shower of parang kakulangan ang bibigay sa atin ng Diyos. Pero meron tayong obedient, di ba? Pag-ibigay po natin ng tithes sa Panginoong Diyos. Alam niyo po dati, nung hindi pa ako Christian before, ang tingin ko sa church talaga, pera-pera lang. Parang inisip ko, pag nag-ibigay ako, gusto lang naman dyan yung pera ko, di ba? Pero, nung nag-start po ako mag-obey sa Panginoon, naglilingkod po ako sa Panginoon, ang ginagawa ko doon, dinadayo ko before. Meron akong 100, so bibigay ko doon 50-50. Or kung meron akong 50, 25-25 yung gagawin ko doon. Hindi talaga ako nagtitithes before. Pero nung nanasing ko na po magbigay sa Panginoong Diyos, nagulat po ako kung paano po ako pinagpala ng Panginoong Diyos. At magugulat po kayo doon, hindi lang po tayo pagkapalain ng Diyos financially. Pagkapalain din po tayo ng Diyos physically, materially, at sa lahat, lalo po sa mga kalusugan po natin. Kasi pag nagbibigay daw po tayo ng tithes, hindi lang po ito basta pag-obey natin sa Panginoon. Kundi, mas gusto ng Panginoong Diyos na pagpalain po tayo. Yun yung ginagawa ng mga Israelita that time. Ngayon, Kuya Alfred, hindi naman kami Israelita. Bakit namin gagawin yan? Pero yun po yung commandment ng Diyos. Ngayon, kung hindi po natin gagawin itong bagay na to, hindi tayo pagpapalain ng Panginoong Diyos. Marami po akong mga personal na testimony din, lalo na sa mga nakwento ka na before, mga businessman na nagkaroon sila ng pagkakilala sa Panginoon. Sobrang hirap nilang ibigay kasi million-million na yung tithes nila. Diba? Kayo po ba, ayaw niyo po ba na magkaroon ng million na tithes? Big sabihin, pag may million kayo na tithes, big sabihin, mas malaki din po yung income nyo. Excuse me po. Big sabihin, pinagpala po tayo ng Panginoong Diyos. Ganun po, tinetreasure ng Panginoong Diyos yung pagbibigay po natin. Na magbigay po sa atin yung mga ikapu po natin. Kasi bakit po? Hindi po yan sa atin. Sa Diyos po yan. Tinatawag po. Kaya sa bago po nating mga kapatiran dyan sa Panginoong Diyos, try po natin. Sabi ng Diyos dyan, hinhamon ko kayo ngayon. Meron ka ngayong pinagdaraanan, ibigay mo yung para sa Panginoon. Meron ka ngayong kakulangan, mas lalo ka magbigay. Di ba? Pag meron ka na nga daw pong kakulangan, pag meron ka nga daw pong kakulangan sa mga pagaling po na sa mga finances po natin, doon daw po kayo mas lalong magbigay. Para ma-overcome po natin yung mga, kasi pambayad ko ito sa po, di ba? Gaya po ng personal testimony ni Sister Tin kanina, sabi niya, yun na yung last niya, pero binigay niya po yung offering na yun. At nagulat siya kung paano siya bilnes ng Panginoong Diyos. Alam niyo po sa church po natin, kung maratunan lang po talaga ng bawat isa, yung tunay na giving. I'm not saying po na ako po ay 100% na giver, pero pinag-pray ko sa Panginoon na maging 100% po ako na giver sa Panginoon. Kasi bakit po? Ang kalooban ng Diyos ay pasaganain po tayo. Pero hindi mangyayari po ang lahat ng iyon
kung hindi po tayo susunod sa pinag-utos niya po. Ganyan po na rin po sa mga tatay po dyan, di ba? Pag mayroon po kayong gustong ibigay sa anak niyo, meron kailangan sumunod nung anak po, di ba? Para i-bless niyo rin po yung mga anak niyo rin po, di ba? Ganoon din po sa Panginoong Diyos. Kung gusto niyang mapagpala yung mga anak niya, kailangan po nating sumunod sa mga pinag-utos po ng Panginoong Diyos. Okay po? So number 3 po, ayan. Sabi niyan, we do not give to the others. Okay? Ngayon po sabi niyan, ang matuwid ay palaging nagbibigay at nagpapahiram. At ang kanilang mga anak ay nagiging pagpapala sa iba. Sabi po diyan, we do not give to the others. Sa outreaches po, hindi pwedeng mag-outreach ka na hindi ka giver. Ako gusto ko mag-outreach pero ayoko magbigay. Hindi po pwede yun. Hindi ka tatagal sa outreach po na tinatawag. Na alam niyo po kung bakit gaano po kalaga dun sa pagbibigay. Alam niyo po sa ito, ngayon po, nung last month ko lang po ito nalaman. Sa Kalamba po, meron kasi doon mga nanlilimos or nangihingi po ng barya-barya at kung ano pa man. Ngayon sa Kalamba po, bawal yun doon. Pag nakita ka nila nagbibigay o nagbibigay ng limos doon sa po, hulihin ka po nila. Eh syempre, Kristiyano po ako, parang ang ginagawa ko, may pagkain po ako. Ginagawa ko po na pag may nakikita ako, binibigay ko po ng palihim. Minimake sure ko walang poso na nakatingin o walang barangay na nandun. Kasi ulihin po nila ako eh. Kasi yun ang ordinansa po dun sa lugar na yun. Bawal po tayo magbigay o ano pa man. Bawal kahit pagkain po bawal po dun. Pero ang sinusunod ko kasi, yung prinsipyo ng Diyos. Itong tao na to, meron naman ako. Bakit hindi ko siya bigyan? O may sobra naman ako. Pero again po, pero ako po mostly, binibigay ko po talaga pagkain. Parang maging wise din po tayo dito sa pagbibigay po ng mga pera po natin. Mas safe nga daw po is pagkain nga daw po. Kaya po dun sa lugar po na yon, pag may lumalapit po sa akin, parang tumitingin muna ako sa paligid kung ano po yung pwedeng bigyan kasi baka mahuli po ako kasi bawal po dun sa lugar po na yun. Alam niyo po, ang prinsipyo po ng mundo, huwag ka magbigay sa kapwa mo para masalo kang yumaman. Pero si Lord hindi. Ibigay mo at masalo kitang pagkapalain. Di ba? Kaya di ba, marami po mga tao na nagugutom. Lalo po, kaya ba yung pag-ibigay po natin sa church? Di naman po yan basta napupunta lang sa mga bills eh. Ang pinaka-market po, parang business po ng church, no? Pinaka-target po talaga niya ng giving is ma-reach out yung mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon using our finances na tinatawag. Kaya tinatantang po natin na it takes money to run the gospel. Hindi uusad yung gospel po kung walang money na tinatawag. Kaya sa Christian, yun po yung help natin sa church. Gusto po nating ma-reach out yung mga family po natin. Gusto po nating ma-reach out yung mga friends o yung mga gusto po nating magkaroon ng kaligtasan. Kinakailangan po ng finances talaga. Ngayon, sabi, Kuya, ito na lang talaga eh. Pero magugulat po kayo. Kasi alam niyo po kung bakit ganun yung mindset ng isang tao. Akala niya po kasi pa nagbigay siya at naubos siya, katapusan ng lahat. Pero tandaan po natin, yun pa lang po ang umpisa para pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Diba? Kung merong 10 step ang Panginoong Diyos, yun yung first step na makarating po tayo dun sa pagpapala ng Panginoong Diyos. Akala lang po natin is wala na po ang lahat. Pero doon po sa ginawa po nating obedience na yun, magugulat po tayo kung paano po tayo bless ng Panginoong Diyos. At nakikita niyo po doon na magbibigay din po natin sa pag-alala po natin sa mga kapwa po natin. Ako po, danas ko po maging full-time sa church. And kung naging minsan kami yun, nila Brother John Paul before. Parang natutulog kami, minsan parang, Lord, kailangan namin ng ganito. Magka-campus kami tomorrow, kailangan namin ng ganito. Parang ang hirap talaga po. Hindi ko sinasabi po doon na, bakit kasi hindi kayo manalangin? Minsan talaga nagiging cause siya ng parang hadlang siya minsan. Bakit hindi makapag-reach out yung mga, makapag-minister yung mga tao po doon ba? Ako po, danas ko po yung mag-campus, parang gusto ko magpakain doon sa mga estudyante, pero ako mismo, wala akong kapasidad ng time po na yun. Kaya sabi ko, Lord, humipo po kayo ng mga tao na bless niyo po, magpagamit po sa salita ng Diyos. At magugulat po kayo doon na sa pag-ibigay po natin, marami po ang mga naliligtas. Akala nyo lang po parang wala pong nangyayari dun sa mga pagbigay po natin. Pero ginagamit po pala yung pagbigay nyo lang po na 5 piso, 5 kaluluwa, yung naligtas po dun. 5 tinapay ang nakakain po nun sa pagbibigay lang po natin. Katandaan po natin, kung gusto po natin magkaroon ng malaking mission na tinatawag, mag-i-start po yun sa mga church people. Kung meron tayong malaking vision po para maligtas po yung mga tao po na yun, mag-i-start po yun sa atin. Ngayon, kung ang mga tao po, hindi po nila naka-mindset doon sa malaking vision po na yun, ay hindi po tayo usad. Na kung meron po tayong kailangan gawing aksyon na tinatawag. Gusto po natin magkaroon ng mas marami pang ma-evangelize, makapunta tayo sa lugar na to, makapagpakain, magbigay sa kanilang mga damit, mga susuotin,
di ba? Yung naganap nating mission sa Mindoro, papayag ko ba kayo na last na po yun? Kundi hindi pa, i-start pa lang po yun. Diba? Yung mga minister po, di ba, kailangan po nila ng tulong po. At mag-i-start po yun sa atin as a Christian. Alam niyo po ba na sa pamamagitan din po ng pagbibigay natin ay may naliligtas din po. Kasi pag nakita po kayo ng mga unbeliever na itong tao na to, grabe mapagbigay, anong sekreto niya? Kaya sa atin po, ganun po pinapahalagahan ng Diyos. Na una, wag po tayo maging kuripot. Kasi bakit po? Pag naging kuripot po tayo, di natin ibibigay yung para sa Diyos. Ngayon, tandaan po natin to ako mapagbigay ako sa kapwa, pero hindi sa Diyos. Imposible pong mangyari yun. Pag hindi po kayo mapagbigay sa Diyos, hindi rin kayo mapagbigay sa tao. Again po, totoo po yun. Kasi bakit po? Kasi sa Lord pa lang, hindi mo mabigay ito eh. Paano pa kayo sa tao? Kaya sa atin po, yung mga tao doon po mapagbigay, ibig sabihin, natutunan na po nila magkaroon ng mapagbigay din po sa Diyos. Yun po yung inuuna po natin. Kaya tandaan po natin, kaya bakit po nagkakaroon tayo ng crisis? Bakit itong tatlo po na ito ay nag-fail po tayong sundin? Nung sundin po itong inuutos po sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya di ba, pag meron po sa atin, pag ganito pa rin po, di ba, nangyari po sa atin, nahihirapan po tayo. Nahihirapan po tayong magkaroon ng pagkapala, narasan po natin yung mga kakulangan at kung ano pa man, dahil po sa mga simple po na hindi po natin pagsunod sa Panginoong Diyos. Okay po? So yun po yung tatlo po na yun, na kung meron po sa atin po, ang nandyan pa po sa tatlo po na yan, pag-pray po natin sa Panginoon, Lord, ayoko pong ma-stuck sa bagay po na ito. Okay po? Sumunod po, sabi po dyan, sabi dyan, ito naman po yung solution para magkaroon tayo hindi po tayo magkaroon po ng financial crisis. Unang-una, syempre, give to God what is due to God. Sabi po dyan, sumagot sila sa emperador, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kung ganoon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, kung kay Julius Caesar that time, at sa Diyos, ang para sa Diyos. Ibig sabihin, ibigay po natin yung para sa Diyos. Ngayon po, tatanungin ko po kayo dyan sa mga bahay po natin, ibinibigay na po ba natin yung para sa Diyos? Pag nakakatanggap po tayo ng blessing, ano po inuuna natin? Grocery po ba agad? Tuition po ba agad ng mga anak? Pambaon po ba agad? Diba nasasabi po dyan, ibigay po natin yung para sa Diyos. Ako po nagkatrabaho po ako. Hindi ko po pinapalam sa magulang ko yung sahod ko. Kasi as of now, pinag-pray ko pa rin po yung magulang ko ngayon na kasi hindi sila naniniwala when it comes sa tithing, tinatawag. So pag sinabi ko yun, magkakaroon lang ng conflict. Bakit lang ganyan? O ano pa man. Pero ako, pinag-pray ko sa Panginoon, Lord, gusto ko mag-obey sa inyo. At the same time, gusto ko rin mag-obey sa magulang ko. So binibigay ko yung para sa Panginoon and tumutulong din ako sa finances sa bahay nga din po. And nagugulat ako minsan, parang darating na yung sahod, parang nangyari sa akin before na nagbayad kami ng bill sa bahay, nag-text naman ako before. Dumating sa punto ng parang sa sahod na ulit ako, parang hindi ko nagalaw yung sahod ko. Parang ganun ka-amazing yung nangyari po na yun before. Sabi ko, parang hindi ako gumastos, parang 2 weeks yung nangyari po na yun. Parang nakapagbayad na ako sa ganito. Parang nagulat ako sa miracle nung araw po na yun. Bakit po? Kasi binibigay po natin sa Panginoon yung para po sa Kanya. Kaya tandaan po natin, pag nag-fail po tayo dito sa magbibigay po sa Panginoon, mag-fail din po tayo sa lahat ng finances po natin. Kahit gaano ka pa kagaling, pagdating sa pag-strategy sa pera mo po, mag-fail pa rin po tayo. Ay ako, ito, yung tinatawag ko dyan na 10 plus 1, 1. Alam niyo po yung 10 plus 1, 1 na tinatawag? Yung piso savings, yung piso ganito for calamity fund or emergency fund, yung piso ganito, doon ko dapat gagamitin yan. Pero pag hindi po natin binibigay yung para sa Panginoon, kahit ano pong galing niyo po dyan, kahit nag-aral pa kayo dun sa paano magkaroon ng financial, meron ka pang financial advisor na tinatawag. Di ba? Hindi pa rin po tayo sasagana. Kasi bakit po? Hindi po natin binibigay yung para sa Panginoon. Okay? Sabi yan, give to God what is due to God. Kaya tandaan po natin, hindi kalooban ng Diyos na maghihirap po tayo. Kaso nga lang, hindi tayo masunurin. Kaya minsan nakaranas po tayo ng kakulangan din po. Next po, sabi po dyan, be wise to use our finances. Ito po, again po, pag binibigyan tayo ng pera ng Panginoong Diyos, binibigyan niya rin po tayo ng wisdom. Di ba? Sino po dito sa mga working po natin dyan? Uy, sahod na. Parang deserve ko to. Mag-iwas po tayo sa word na deserve ko to ha. And pinabalaan po namin yan, ay parang deserve ko to. Hindi po masama i-treat yung sarili. Pero first day pa lang, parang shopping agad. Kaya pagdating po sa next day, itlog na lang po yung ulam. Ano mo yung sabihin? Parang, bili ngayon, kung ano pa man. Kinabukasan, itlog na lang yung ulam.
Tapos next cut-off, fasting na. Or nagsasahod na, magka-fasting na ako kasi wala na. Bakit po? Hindi tayo wise pagdating po sa finances po natin. Again po, hindi po maging masama na mag-aral din po tayo pagdating sa finances. Sabi po dito, pakinggan ninyo ang pagtutuwid ko sa inyong pag-uugali upang maging marunong kayo at huwag ninyo itong kalilimutan. Si Lord, tinuturuan niya po tayo paano po i-handle yung finances po natin. Alam niyo po, si Bong Saking, ang ginagawa niya po ganito. Si Bong Saking po ay isa siyang accountant. Siyempre, pag-accountant, magaling ka sa math or magaling ka sa budgeting na tinatawag. Ang ginagawa niya po ngayon, tithes muna. Tapos nag-pray siya, Lord, pag binigyan niyo po ako ng tithes ngayon, sama niyo na rin po yung pang-offering ko. Tapos si Lord, meron po akong pera ngayon, tulungan niyo po kung paano ko to i-manage yung finances po na ito. So ngayon po, si Lord, matalino, dahil nga po matalino si Lord, okay, sa gantong pera, ganito mo pagkakasyahin. Hindi porket first day, ubos na agad allowance mo. Second day, shopping ka, ganito. Ganito agad pong gagawin po natin. Maging wise po tayo sa paggamit po natin na. Kaya po, di ba, nagkakaroon tayo ng bakit po ang mga Pilipino minsan nagiging mahirap kahit kompleto naman. Bakit po? Kasi hindi marunong gumamit po ng pera po natin. Kunyari po, sinasabi nga po ni si Ramon Ang, kilala niyo po si Ramon Ang, sabi niya, ano pong sikreto niyo? Bakit paano niyo po i-handle yung pera niyo? Ako kasi hindi ako madalas gumala. Kaya pagpasok pa lang ng mall, ang dami mga temptasyon. 50%, 30%, gagamitin si Sisi, isa-swipe doon. Pagdating ng kinabukasan, magugulat sila, hala, bakit ganito na yung bayarin ko? Na tinatawag. Maging matalino po tayo. Pag-pray po natin sa Panginoon Lord, tulungan niyo po kami paano po gamitin yung aming finances o yung natawag po natin. Huwag po tayong gumaya po doon sa Zimbabwe. Naghirap po sila dahil po sa ginawa po nilang ganung bagay po na yun. Kaya sa atin po, pag binigyan tayo ng pera ng Panginoon Diyos, panalangin po natin, Lord, paano ko po gagamitin tong pera na ibinigay niyo sa akin? Paano po dapat kong gawin? Kasi minsan may mga action po tayo na nagkakamali po tayo sa paggamit po ng mga pera po natin. Maging wise po tayo sa pag-manage po ng mga pinagkatiwala po sa atin ng Panginoong Diyos. Yes, provider po ang Panginoong Diyos, pero binibigyan din po tayo ng wisdom paano gamitin po yung binigay niya sa ating mga blessing po na tinatawag. Kung gusto po natin mapagpala, maging masunurin po tayo sa Panginoon. And lastly po dyan, sabi po dyan, sabi niyan, be willing to give. Okay? Yun po yung pinaka-the best po sa atin. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ano po, yan pala, malinaw na sinasabi po ng Panginoong Diyos dyan. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Di ba? Kung di po tayo nagbibigay, wala rin pong ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra. Ayan. Hindi lang po sinabi niyan ibabalik, kundi sobra-sobra pa. Kung nagbigay ka ng 100, pwede kang bigyan ng Diyos ng 1,000. Kasi sobra-sobra eh. Diba? Kaya sabi niyan, at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganon din ang pag-ibigay ng Diyos sa inyo. Kaya tandaan po natin ito. Iiwanan ko po sa inyo. Itatak po natin sa puso't isipan po natin. Ang mga giver daw po, never silang maghihirap. Ang mga tao po mapagbigay, makakaranas man sila ng mga pagsubok, pero panandalian lang po yun. Makakaranas sila ng kakulangan today, pero dahil magbigay sila sa Panginoong Diyos, hindi sila pinapabayaan ng Panginoong Diyos po sa mga ginagawa po natin. Kaya tandaan po natin, yung pag-ibigay po natin sa Panginoong Diyos, hindi po yun mag-resulta. Alam niyo po ba na ang testing din po kung gaano na po natin kamahal ang Panginoong Diyos ay mag-i-start po sa giving. Kaya pwede na ba natin sabihin na, Lord, mahal na mahal kita eh. Sobrang mahal po kita. Pero pag tinanong sa atin ng Panginoong Diyos, paano pagdating sa pera mo? Ganun mo pa rin ba ako kamahal? Kaya tandaan po natin, ito po, to conclude po this message, sabi po dyan. May po dyan na para i-conclude po yung message po natin. Sabi dyan, money is a great servant, but it is a terrible master. Ano pong ibig sabihin dito? Yung money, okay po siyang servant, but terribly po siya na master. Lagi niyo pong isipin yan. Money is a great servant. Okay po siya na maging servant po natin siya. Pero pag naging master po natin yung money, terribly po yung kakarapin po natin. Lagi po nating isipin yun. Nang pera, ang kalooban po sa atin ng Diyos ay yung pagpapala, humabol sa atin. Diba? Hindi po kalooban sa atin ng Panginoong Diyos na yung pera po maging master po natin. Kundi yung pera po dapat ang mag-serve sa atin. Diba? Kaya tandaan po natin,
Marami po ngayon ang nangyayari po, di ba? Marami po ngayon ang mga bumabagsak po ngayon. Bakit po? Nagiging master kasi nila yung pera. Kaya tandaan po natin, okay po na maging servant yung pera po na yun. Pero, sobrang terrible po, pa naging ito na po yung master ng buhay. Ibig ko pong sabihin na yung pera na lang tumatakbo sa isip po natin, pera na lang po yung tumatakbo sa buong buhay natin, kailangan ko kasing ganito, pero nalilimutan po natin yung prinsipyo ng Bible, na hindi po natin master ang pera. Dapat maging servant po natin yan. Kaya tandaan po natin na, kaya mga tao daw po ng mga saking, big sabihin master na po nila yung pera nila. Ang hari na po ng buhay nila, hindi na sila, kundi yung pera po nila. Diba may yan po yung danger pag binless tayo ng Panginoon. Na-i-pray po sa bawat isa na ngayon nakakaranas po tayo ng ganito. Pero pag pinagpala po tayo ng Panginoong Diyos, I pray po Lord, I pray po na hindi po natin maging master yung pera po na yun, kundi maging servant lang po natin yan. Kasi tandaan po natin, yan po yung danger ng mga Kristiyano today. Na sobrang pinagpala na sila ng Panginoong Diyos. Nalimutan nila ang Panginoong Diyos, yumabang na sila, yung ganito. Kasi bakit po? Master na nila yung pera nila eh. Yun na yung kayamanan nila na tinatawag. Kaya diba, kunwari ako po, nagkatrabaho ako ngayon sa real estate. Grabe ngayon yung mga CEO or mga COO na tinatawag. Pagdating sa pera, ganito na yung mindset nila. Di ba? Kapag na-reach na nila yung million, di ba? Kaya natandaan po natin na yung numbers, counting talaga siya eh. Wala siyang hanggan. Pag na-reach mo tong, kaya sa mga nagkatrabaho po natin po, di ba? Pag na-reach mo yung salary na ganito, mag-expect ka ng salary pa na ganito. Pag na-reach mo na ulit yon, mag-reach ka pa ulit na panibagong salary na ganito. Walang hanggan po yun. Bakit po? Pero ang pinag-pray po natin, magkaroon tayo ng content. May pinagkaiba po ba yung 50K ang sahod sa 20K ang sahod? Yes, meron po. Content po yun. Alam niyo po minsan, parang yung mga katrabaho ko ngayon, lagi silang naiinggit, sabi niya. Sa mga mataas na yung mga boss, sabi niya, buti ka pa sir, ganyan yung sahod namin. Wala pong masama na mag-ambition ka ng ganong sahod or salary mo man sa mga nag-work po natin. Pero tandaan po natin, kung yun na lang po ang goal ng buong buhay po natin, nalimutan na po natin ng Panginoong Diyos, baka maging master na po natin yun. Diba? Baka nakakalimutan na po natin na, ay, nagkatrabaho na siguro ako para sa pera, hindi na para sa Diyos. Baka servant ko na yung pera na yun. Diba? Baka servant ko na itong pera na to. Tandaan po natin, binigyan tayo ng Diyos ng trabaho, hindi para mag-serve sa pera, kundi mag-serve po sa atin yung pera dapat. Kaya tandaan po natin, kung hindi po tayo wise, personally, hindi tayo maalam sa paggamit po nito, posibleng mapahamak po tayo sa Christian. Alam niyo po ba maraming nasisira dahil dyan? Di ba maraming gumagawa ng mali? Hindi lang po basta sa mga unbeliever, kundi sa mga Christian po nowadays. Nung naranasan po nila itong bagay na to, nagbago na attitude nila. Madami talagang binabago. Hindi lang ugali, pati pag-iisip ng isang tao, nababago po na yun. Kasi bakit po? Yun na po yung master po nila. So again po, money is a great servant, but it is a terrible master. Kaya I pray po sa bawat isa na saan man tayo dalhin ng Panginoong Diyos, huwag po natin maging master ito. Yun po yung sikreto nang sa ganun hindi tayo magkaroon ng financial crisis po, di ba? Yung magkaroon po tayo ng totally na obedience sa Panginoon. Kasi tandaan po natin na to, kung nakaranas po tayo ng mga kakulangan ngayon sa Panginoon, i-ask po natin sa Lord, Lord, bakit po? Then si Lord, hindi naman siya sobrang tahimik lang. Sasabihin niya po ang lahat sa atin. Kasi yun naman talaga ang goal niya. Di ba yung mga Israelita before, nung nandun sila sa Egypt, ibig sabihin, bandage sila. Bandage sila ng sin, bandage sila ng kahirapan, ng kagutuman, bandage sila doon. Ngayon, anong sinabi ng Diyos sa kanila through the life of Moses? Di ba? Aalisin sila doon ni Moses, dadalhin sila sa promised land, kung saan may flowing with honey and milk. Ibig sabihin, doon sa lugar na yun may prosperity na tinatawag. Na tayo po, nung unbeliever tayo, bandage din po tayo ng kahirapan before, bandage tayo ng kasalanan. Ngayon, gusto tayo ng dalhin ng Diyos doon sa promised land. Ibig sabihin doon sa pagkapala ng Panginoong Diyos. Pero dahil nga po, pag hindi tayo sumusunod sa Panginoong Diyos, hindi rin po naranasan natin yung pagkapala ng Panginoong Diyos. Kaya lagi po nating tatandaan na in order na hindi tayo magkaroon ng financial crisis sa mga buong buhay po natin, sundin po natin yung ipinag-uutos ng Panginoong Diyos sa mga buhay po natin. So, ayun lang po. Tukad